Si Orly, isang dispatcher sa isang malaking bus terminal, ay sanay na sa ingay, usok, at pagmamadali ng mga tao. Pero isang gabi, may kakaibang nangyari. Nakita niya sa tabi ng mga lumang karton sa Lost and Found Corner, isang maleta. Hindi siya pangkaraniwan, luma na, parang kulay brown na kupas, at may parang nakaukit na disenyo na mukhang mga mata. Walang pangalan o tag. Sino naman kaya ang makakalimot ng ganito kalaking bagahe? Tanong niya sa sarili. Dahil wala namang naghahanap at nakaka-curious, dinala niya sa kanyang maliit na opisina. Mula noon, nagsimulang magbago ang buhay ni Orly. Unang gabi, habang nag-iisa siya sa terminal, narinig niya ang bulong na galing sa loob ng opisina niya. This is not a dream. Parang may nagdarasal pero hindi maintindihan. Nang buksan niya, tahimik. Pero pagtalikod niya, may naamoy siyang parang lumang pabango at sampag-ita na mabilis ding nawala. Tiningnan niya ang maleta, parang mas madilim pa ang kulay nito. Ilang araw pa, habang nagtatrabaho, palagi siyang nakakaramdam ng lamig kahit tirik ang araw. Minsan, nakikita niya sa salamin ng opisina niya na may anino na nakatayo sa likod niya, pero paglingon niya, wala. Ang pinakakaba sa kanya, tuwing gabi, naririnig niya sa loob ng maleta ang parang tunog ng kadena na gumagalaw. Naisip ni Orly na baka may multo sa maleta. Nakiusap siya sa kaibigan niyang pulis, si Sarge, na tulungan siyang tingnan ang loob ng maleta. Dinala nila sa presinto at binuksan. Walang laman kundi mga luma at kupas na damit pang babae, isang rosaryo na parang luma na sa kakahawak, at isang maliit na diary. Walang droga, walang armas. Wala namang kakaiba, Orly, sabi ni Sarge. Siguro masyado ka lang napapagod. Pero hindi siya kumbinsido. Binasa nila ang diary. Karamihan tungkol sa isang babaeng nagngangalang Lina na nangungulila sa pamilya, nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa huling pahina, may nakasulat na parang paalam at may petsa na 1997. Napaisip si Sarge. Lina, 1997. Parang may naaalala ako. Nag-research sila ni Sarge sa mga lumang record. Matapos ang ilang oras na paghahalungkat, may natagpuan sila. Ang maleta ay pagmamay-ari ni Lina Reyes. Isang OFW na, nahuli sa Saudi Arabia noong kalagitnaan ng dekada 90. Hindi siya binitay dahil sa droga, kundi dahil sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Pero bago siya bitayin, nagpadala siya ng liham sa kanyang pamilya, kung saan sinabi niya na itinago niya ang totoong dahilan ng kanyang pagkamatay dahil hindi niya gustong mapahiya ang kanyang pamilya. Ipinangako rin niyang babalik siya sa kahit anong paraan. Ang mga pinuslit ni Lina ay hindi droga, kundi ang ehemplo ng kanyang galit at kalungkutan. Nalaman nila, ang huling destinasyon ng maleta ay ang bayan ni Lina, kung saan dapat ito kukunin ng kanyang pamilya pagbalik niya. Pero hindi na nakabalik si Lina at iniwanan na lang ang maleta sa terminal. Pero ang pinakanakakakilabot, nang tiningnan nila muli ang diary, may dagdag na nakasulat sa pinakahuling pahina, gamit ang parang dugo na tinta, at hindi ito sulat kamay ni Lina. Orly, may kukunin ako sa iyo. Ang kaluluwa mo, kapalit ng aking pagbalik.